Once again, we have experienced another powerful worship, and truly we enjoy to be at the presence of God this morning. At sabi ko nga, di ba, ang ginagawa natin ditong worship, praise and worship, just dress rehearsal, no, of the real thing sa heaven. No? So, ang ating pong text sa bagang ito ay matatagpuan natin sa sa 1 Corinthians 3:12-15 at saka 2 Corinthians 5 verse 10. So bago po natin basahin ang text natin sa bagang ito, tayo muna ay humingi ng gabay sa Panginoon. Maraming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, sa gabay ng Banal na Espiritu, salamat po muli sa magang ito, sa araw na ito, Panginoon, sa yung presensya sa aming kalagitnaan, O God, at alam namin, Lord, na Ikaw po ay nalugod sa aming pong pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, because you inhabits the praises of your people, O God. Salamat po sa iyong mensahe na inihanda mo po sa amin sa magang ito at tunay nga ikaw nga po ang magpala nito, magbigay buhay nito, at ikaw nga po ang magbukas ng aming mga spiritual na pangunawa, Panginoon, upang hindi lang namin maunawaan ang iyong pong mensahe sa magang ito, kundi ito po sa iyong biyaya ay aming pang ma-apply sa aming pang araw-araw na buhay. Salamat po sa tagumpay na ipinagkaloob mo na sa iyong mensahe, Panginoon. Ito nga po ay nawa magsilbing inspirasyon sa bawat isa, Panginoon, at panibagong kalinawan, O God, ang iyo pong ibibigay sa bawat isa. At muli, Ama, sa iyo po namin binibigay lahat ng pasasalamat, papuri at karangalan sa matamis, makapangyarihan pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. So, 1 Corinthians, dalawang text ang ating pong pagbabatayan sa mensahe po sa umagang ito. At 1 Corinthians 3, no? 12-15. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what he had been built survived, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the fire. At sa 2 Corinthians 5:10. We must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for the things done while in the body, whether good or bad. So, last week, ang topic po ay be ready or be left behind. No? And some couple of weeks before Pastor Larry, Pastor Francis also take up that topic. Do not be lukewarm, no? Do not be lukewarm Christians. And also, a couple of weeks ago, his topic is the rewards, no? The crown that will be given to his followers doon sa judgment seat of Christ. Kaya nga ang topic natin ay the believer's graduation, the Bema seat of Christ. The believer's graduation ceremony. Yung Bema, yung judgment seat sa Greek, ito ay Bema. So, ibig sabihin ng Bema, it's just an elevated platform na kung saan naandoon yung judge, no? So, lahat tayo, nung tayo ay nag-aaral,
elementary, high school, or maging sa college, tayo ba ay, sa atin ba rito, nag-desire nang nag-aaral siya, gusto niya pag nag-graduation, pag time ng graduation, meron siyang matatanggap na medal o matatanggap na award. Nag-desire ba tayo ng gano'n nung tayo nag-aaral sa elementary or even sa high school, di ba? Gusto mo, lalo na kung alam mo na may kakayahan ka, no? May talino ka naman sa academic, so alam mo, kaya mo makipag-compete sa iyong mga kaklase, ka-eskwela, di ba? At gagalingan mo ang iyong pag-aaral, mag-aaral ka mabuti para makakuha ka ng mataas na grade at later on ay pagdating ng graduation, syempre, yung parents mo, di ba? Proud na proud sa iyo dahil ikaw ay merong award. No? Sino rito ang valedictorian ng elementary? Sino rito ang mga salutatorian? No? Ako nung elementary, salutatorian, di ba? Pero lamang lang sa akin ng valedictorian, 1 point. Nag-absent kasi ako na isang araw. So, nung high school naman, ay wala, matitindi na yung mga klase ko nun. Hindi ko na kaya yung utak nila. Kasi sa sa Don Bosco, yung matitindi yung mga nandoon. So, lagi lang akong panlima, pang-anim, gano'n. Nasa top 10 naman. At sa hawa ng Diyos, kaya ako nakapag-aral doon dahil kinuha kaming scholar. No? Yun ang isang, hindi naman kami kasi kayang pag-aralin ng magulang ko. Kaya ako'y kumuha ng mga scholarship test. Ayun, sa biyaya ng Diyos, nakapasa naman hanggang sa college. Sa Lasal naman. So, yun ang blessing ng Panginoon, di ba? Kahit na mahirap kami. Libre, pati yung books. Pamasaan may libreng bus, school bus. So, may allowance pa. So, yan ang blessing ng Panginoon. So, kahit na nag-graduate ako na wala namang honor, at least nag-graduate. No? Minsan kasi yung iba, okay lang. Kahit na walang honor, walang medal, basta nag-graduate, at least may diploma, no? At least yung diploma ko, hindi ko pinagawa sa recto. Diba? Genuine yung diploma ko kahit walang honor. Pero iba siyempre, ipakaramdam na meron talagang award. Alam nyo, sa Panginoon, sabi nga ng isang text, di ba? The sufferings of this world cannot be compared to the glory that is set before us. No? So, isa sa prominent doctrines ng New Testament, itong the doctrine of rewards and the judgment seat of Christ. By the way nga pala, pagdating daw sa heaven, meron na 3 surprises, pero sa akin, 2 surprises lang eh. Kasi yung pangatlo parang, kasi yun joke ng Catholic, no? So, yung unang surprise daw, may mga makikita ka roon ng mga tao na hindi mo inaasahan na nandoon. No? Pangalawang surprise, merong mga nandoon, merong mga wala doon na inaasahan mo nandoon. No? So, yun ang mga, kasi tayo, di ba? Tinan mo yung katabi ko. Siguro, hindi ba pupunta to roon? Diba? Pero, ang sabi ng joke ng Catholic, at ang pinakatatlong sorpresa daw, yung ikaw ay nandoon, no? Pero sa atin kasi hindi applicable yun, di ba? Kasi we are sure of our salvation in Jesus Christ, di ba? It is by the grace of God, hindi dahil mabuti tayo, mabait tayo, kundi we trusted in the Lord Jesus Christ and His works on the cross. And we are believers of Jesus Christ. So, ito nga isang basic doctrine,
no, ng New Testament, yung doctrine of rewards and the judgment seat of Christ. So it is a doctrine that often ignored. And at kapag itinuro naman, ito ay nami-misinterpret because of the word judgment. Kasi yung judgment parang nagde-denote ng paghatol eh. Parang negative ang connotation niya, di ba? That is used to translate, kasi ito yung ginamit na word to translate the Greek text. So, within the church today, there exists considerable confusion and debate as regarding the exact nature of the examination at the judgment seat of Christ. So the expression, the judgment seat of Christ in the English Bible has tended some cause of confusion, no? And others, because of this, they draw the wrong conclusion and misconception about this so-called judgment seat of Christ. Kasi parang in the English translation that God will mete out a just retribution for sins in the believer's life, and some measure of retributive punishment for sins will result. But as we study later, it is tremendously serious with the eternal ramifications, because the judgment seat of Christ is not the place of time when the Lord will met on punishment of sins. Hindi na pinag-uusapan dito yung sin, dahil ito ay na-deal na ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, no? At ang mga participant lang doon sa judgment seat of Christ ay mga believers na rapture. Kasi nga, itong bigayan ng reward na ito, ng award na ito, mangyayari immediately after the rapture. At ang location ay ang venue ay sa heaven. So mga believer na yun nandoon, at hindi na pinag-uusapan dito yung kasalanan, no? Because it is a place where rewards will be given or lost, no? Depending on how he has used her life or his life for the Lord. Depende. May mga sa atin na nandito ngayon, maybe you will receive some reward, and maybe the others will not receive any reward. So ano ba ang basihan ng reward ng Panginoon? Sabi ni Apostle Paul, he drew courage and was motivated by the fact of rewards at the return of the Lord for the church, which he mentions in every part of his epistle. And it has become the primary subject of 2 Thessalonians. Yung pagbabalik ng Panginoon, yung rapture na tinatawag. And what this means not only for the world, but especially for us individually, as believers in the Lord Jesus Christ. It is very prominent, no? Subject of the New Testament na dapat maunawaan nating maigi. So of course, we should serve the Lord, di ba? Ano ba yung motivation natin? Bakit tayo nandito? Bakit tayo nagsiserve kay God? Bakit tayo nagsiserve kay Lord? Anong motivation natin? Because we love the Lord. And we love His church. Di ba? Of course, that is the real motivation. It is we are here for God's glory. At kung meron mga ibang dahilan, kayo na nakakaalam nun. Because the Lord knows the motives, no? Ang bawat isa, alam niya yung laman ng ating puso. Kung nandito kayo, para lang magpa-check ng attendance, walang ano yun. Walang points yun, no? Kung nandito kayo para mag-check lang ng attendance, di ba? Andiyan kayo, titingin nyo sa paligid, ba't kaya wala si ano? Sa kaya yun? Tagal nang di ma-attend nun, ha? Alam nyo, pag yung napansin nyo, tagal nang ma-attend ni sister, ha? Brother, ha? Ano dapat nyo gawin? Kayo mismo.
Tawagan nyo, di ba? I-text nyo. Oh, sister, tagal mo ng namimiss ka na namin Ano na ba nangyayari sa'yo? Kumusta ka na, di ba? Kaya sa'yo, lagi mo na lang hahanapin. Wala na naman siya, no? Palagay ko, ano yun? Saan na naman napupunta yun, ba? Nag-iisip ka na ng kakaiba. Siguro, natisod yun. Siguro, merong hindi nagustuhan yun dito. Siguro, puro siguro, di ba? So, pinakamaganda nun, pag na binibigyan kayo ni Lord ng ganong concern, i-text nyo, tawagan nyo, di ba? So, alam ng Lord yung ating motive, bakit tayo nandito. Pero, it's very clear in the Bible na the Lord promises rewards dun sa mga naglilingkod ng tapat sa Kanya. At ang reward na ito, hindi lamang niya ibinibigay, no? Hindi tayo maghihintay sa, sa kabilang buhay para makatanggap natin yung reward ito. Kasi, sabi rin naman ng Panginoon, kahit dito, sa mundong ito, yung mga talagang obedience sa Kanya, ay yung mga talagang tapat, sumusunod sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, talagang hindi niya pwedeng hindi bigyan ng reward, di ba? Although we do not deserve anything from the Lord, it is by His grace na gusto niya ibigay, no? Dahil sa Kanyang kagandahang loob. So, God promised some rewards for our work in the Lord. But not all our work na sinasabi natin ginagawa natin sa Panginoon, merong reward. Kasi sabi nga ng binasa natin, ang lahat ng ating sinasabing ginagawa natin para sa Panginoon ay ito mga idadaan sa quality test. Para sa laboratory, di ba? Pag merong mga dinadaan mo na bago yan sa market, di ba? Dinadaan mo na tawag doon? Quality inspection, quality control, di ba? So lahat ng ating ginawa, na sabing ginagawa para sa Panginoon, idadaan ito sa apoy. At kung ang iyong gawa ay nakapundasyon sa gold, silver, or costly stones, it will not be burned. Kasi yung mga yan, pag dumaan sa apoy yan, ano nangyayari dyan? Lalo yang nagniningning, di ba? Pero pag yung wood, yari sa wood, sa hay, or straw, pagdaan ito sa apoy, sunog kagad yung gawa mo. Pero sabi nga rito, sunog yung gawa mo, pero ikaw, hindi. No? Baga, you are saved. No? Baga, nakagraduate ka, yun lang, wala kang reward. No? So, ito ba yung binibigay ng motivation sa atin ng Panginoon para because God graciously supplies the means by which we may serve Him. Indeed, He works in us kasi tayo naman we can do this, we can serve Him, we can do all these good works because He is working with us. Siya pa rin yung nagsusupply ng power, di ba? It's not by our own strength, not by our own flesh, but it is by the strength of the Holy Spirit. No? So but the decision to serve and the diligence employed in doing so, nasa atin ang mga responsibility. And our contribution, and God sees this as rewardable. So sabi sa Colossians 1:29, for this purpose, sabi ni Paul, also, I labor striving according to His power, which mightily works within me. So, ano ba yung meaning ng judgment seat of Christ? So, sa both Romans sa 14 and 2 Corinthians 5, speak of the judgment seat. This is the translation of the word bema. So, bema is used in the gospel. It is a raised platform. Parang ganito, di ba? Raised platform
where the Roman magistrate or ruler sit to make decisions and pass sentence. It is used in the epistle of Paul because his many allusions to the Greek athletic contest. Nakikita ni Paul kasi ng panahon niya, mayroong mga mini-Olympic. So normally ang laro doon sa Olympic, yung Greek Olympic, ano lang, marathon o yung track and field, no? Yun ang alam niyo ba, galit na galit ang mga Hudyo sa Greek, sa mga Griego. Alam niyo kung bakit? Mga bastos daw eh. Kasi pag tumatakbo kasi yung mga runner na yon, ano raw, walang damit. Talagang ano sila, hubo-hubo sila, no? Para daw kasi pag may mga damit pa, nakakabigat pa yung sa sa pagtakbo eh. So hanggat na talagang tumatakbo sila ng walang saplot, no? Kaya galit na galit yung mga Hudyo sa mga Grego. Kita niyo naman yung tumatakbo sa ngayon, di ba? Makakasali sa Olympics, sa takbuhan. Halos na rin, di ba? Yung nipis-nipis yun na kung pwede nga, wala na isot, di ba? Para napakagaang ng kanilang pagtakbo. So ito yung nakikita ni Paul na illustration, no? Yung athletic contest noon sa Greek, sa Griego. So in keeping with its original use among the Greek, kasi nagsusulat siya sa Greek, no? At ito yung napakaganda example na ginamit niya. So this word was taken from that games, Olympic Games, for the contestants would compel for the prize under the careful scrutiny of the judges who would make sure that every rule of the contest was obeyed. Kaya nga sinasabi rin ni Pablo, di ba, pag sumali ka sa paligsahan, kailangan susunod ka doon sa rule, no? Hindi ka pwedeng gagawa ng sarili mong rule. Kung itong linya to, ito lang ang tatakbuhan mo, dito ka lang tatakbo. No? Hindi ka pwedeng lumipat ng ibang linya. So, follow the rule. Yun ang ngayon, ang premyo lamang doon sa nanalo sa contest na yun, ano lang? Yung corona, yung laurel, di ba? Yung wreath of laurel na ginagawang corona, na yun lang ipuputong ng magistrate doon sa winner. No? Alam naman natin, yung laurel, ilalagay lang natin sa adobo yun, di ba? Pero tuwan-tuwa na sila. Makakuha yung yun. Yung laurel na yun, na ilalagay sa kanilang ulo. No? Pero sa atin, di ba, pag nanalo ka sa Olympic, million yung ibig sabihin nun. $1 million. O million of sponsorships, di ba? Napakalaking karangalan at napakalaking pera. No? Pero nung panahon na yon, kontento na sila, doon lang sa laurel na yon. At nagagalak na sila, makakamayan sila ng magistrate. No, parang tayo, di ba? Pag nag-graduate tayo, ang kakamay mismo sa atin ay ang Panginoong Heso Kristo. Di ba? Di ba napaka nun? Na sabihin sa iyo, well done. Di ba? Tatapikin ka ng Lord, well done, my good and faithful servant. Pero hindi lahat tayo ay masasabihan ng ganon. No? Amen? Palagay niyo, masabihan kayo ng ganon. Well done, my good and faithful servant. No? Pero, we strive. No? We do not work for our salvation, but we work for the rewards. Parang sabi ng sa isang school, salvation is by grace, but the graduation is by works. So, si Paul was picturing the believer as a competitive race in a spiritual contest. As the victorious Grecian athlete appeared before the magistrate, before the bema to receive his perishable award, di ba? Perishable ilang araw lang yung, lantan na yon, di ba? Yung wreath of laurel na yon.
Pero pinagsisikapan nila matanggap yung perishable award na yon. Pero sa mga Christian, when we appear before Christ, we will receive an imperishable award. Award na kailanman ay hindi na masisira. So the judge of the Bema bestowed rewards of the victors. He did not whip the losers. No? We might add, neither did he sentence them to hard labor. In other words, it is a reward set and portrays as a time of rewards or loss of rewards. So sa mga nagtatakbuhan doon sa Olympics, syempre hindi naman lahat yon ay isa lang ang mananalo, di ba? Pero sa Christian race, lahat ay panalo. Walang talo. At hindi tayo nakikipagkompetensya sa bawat isa. Hindi natin kalaban o kakompetensya ang ating kapatid. Amen? Kasi kanya na tayong takbuhan na ibinigay ng Panginoon. So, the place of the Bema, at the time of the Bema, it is after rapture. Immediately after the rapture, lahat na nakasama sa rapture, no? At na-resurrect, di ba? Katulad na talakay na nakaraan, caught up in heaven with the Lord and to be with Him forever and ever. So, yan yung time ng Bema. At yung place ng Bema, of course, it is in heaven. This is evident from Thessalonians 4:17 and Revelation 4 verse 2 and 19 verse 8. Ang participants of the Bema, all the passages dealing with the Bema or rewards are addressed to believers or pertain to believers of the church of the Lord Jesus Christ. The resurrection program and thus the reward, the Old Testament saints, yung mga Old Testament saints, sila Abraham, sila ano pa sila after the tribulation pa sila, no? May mga tinatawag na resurrected saints after the 1,000 years, no, na paghahari ng Panginoon, may another resurrection. So, din pa lang talaga magkakaroon ng iba yung kanilang ceremony. So, makita natin dito, lahat ng believers na napasama sa raptures, all the saints are already in heaven and rewarded and returning with the Lord to judge the earth. And believers, regardless of their spiritual state, will be raptured and will stand before the Bema to give an account of his lives. He will either receive rewards or lose rewards. For God, sabi ng Thessalonians 5:9-10, for God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ. So, who died for us, that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. So, yung examiner, sino ba examiner or judge sa Bema? Of course, is none other than the Lord Jesus Christ. No? Of course, even now, the Lord Jesus Christ is examining our lives and will bring it to light to the true nature of our walk and works when we stand before Him. So, may listahan ng Panginoon. No? Sabi nga, nakasulat lahat ng iyong sinasabing ginawa para sa Kanya. Nakalista yun. At yun ay i-evaluate at titingnan kung ito ba ay karapat-dapat na bigyan ng reward. Alam niyo ba, baka yung mga nasa background lang, yan pa maraming reward eh. Kaysa yung mga nasa front, no? So, kasi ang Panginoon, hindi niya binabase yung position mo, di ba? O ikaw ba ay tagalinis lang, tagaluto lang, baka yung mga nasa kitchen, mas marami pang reward. Amen? Kaysa nandito sa mga kumakanta rito sa harap, no?
Ang Lord ang nakakaalam no, ng laman ng ating puso. Kasi ang basis din ng reward, tandaan po natin, yung faithfulness at yung motive mo. Bakit mo ginagawa yung bagay na yan? Baka nandiyan ka lang sa music, gusto mo lang ipakita kung gaano ka kagaling mag-gitara, kung gaano ka kagaling mag-drum, kung gaano ka kagaling mag-bass, no? Yung karahangaan ka lang o kung gaano ka kagwapo, no? Makita ng tao, di ba? Eh, alam ng Lord yung motibo mo. Pag yun ang motibo mo, walang reward, di ba? Nandito ka lang, music leader, no? Worship facilitator ka. Gusto mo lang makita ng tao kung gaano kaganda yung iyong boses, no? Kung gaano kaganda yung hair mo, no? Na dati itim, ngayon blondie na, di ba? Na-disgrasya lang yun. Hindi sinasadya yun, na-disgrasya. Sabi nga naalala ko yung sabi ni Pastor lagi. Yun ang plano niya, pero iba pala plano ng Panginoon. So, ang plano niya maging gray, ash gray, di ba? Ang plano ng Lord, maging blondie. So, saan ako? Yung basis, no? Basis ng reward. Faithfulness and motives. Kahit ano yung ginagawa nyo, binigay na message sa inyo ng Panginoon, ang tinitiran ng Lord, yung faithfulness. At yung motibo mo, bakit ka nandun? Bakit mo ginagawa yun? No? Nakikita niya yung heart natin. And that is the basis for receiving rewards at the Bema judgment, also known as the judgment seat of Christ. Where believers are evaluated for the work done in the body. Yung sinasabing whether good or bad, di ba sabi roon? Whether good, what you done in the body, whether good or bad. Bakit may bad? Kasi yung bang para may pinapagawa sa iyo ang Panginoon, pero hindi yun ang ginawa mo, iba yung ginawa mo. Di ba? Baga walang ano yun, walang reward yun. Kasi dito ka pinapapunta ng Lord, pero sa iba ka nagpunta. Ibig sabihin, hindi ka sumunod sa kanyang instruction. So, ginagawa mo sa Panginoon, kaya lang, hindi naman talaga yun na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kasi lahat naman tayo binibigyan ng ministry ng Lord, di ba? So, sabi ng Lord, magpagamit ka bilang baso, pero ang ginawa mo, nag-serve ka bilang kutsara. No? O ano example mo? Bilang kutsara or tinidor, ganon. Gusto ng Lord maging baso ka. So, although hindi makaka-apekto sa salvation yon, pero makaka-apekto yon sa giving of rewards. Na talagang ginagampanan mo kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. At you believe in your heart na doon ka talaga nilagay ng Panginoon. No? So, i-evaluate ng Lord yan sa judgment seat of Christ. It is not a condemnation of sin, but a distribution of rewards as we live our life in this world in service to Him. So with quality of works and the motivation behind them determining the extent of those rewards. Ang positive aspect ng Bema is to evaluate the quality of every believer works, whether it is good or bad, that is acceptable and thus worthy of rewards, or unacceptable, to be rejected and unworthy of rewards. Actually, an evaluation is going on every day by the Lord in our lives. So to destroy and remove unacceptable production portrayed and the symbols as symbols of wood, hay, and stubble. Kasi itong mga to, straw, wood, hay, pag pinadaan nga sa apoy, ito ay kaagad-agad masusunog, di ba?
All sinful deeds, thoughts, and motives, as well as in our good deeds done in the energy of the flesh, will be consumed like wood, hay, and straw before a fire because they are unworthy of reward. Kasi pa nga pala, no, yung bagay na ginagawa lang natin sa ating sariling kakayahan, yan ay walang reward. Diba? Yung flesh ba? Yung nagpipreach ka, nagtuturo ka, maasa ka lamang sa iyong karunungan, sa iyong kagalingan magsalita o yung sa katalinuhan mo, no? Pero not by the power of the Holy Spirit. Kasi ang gusto ng Lord, lahat ng ginagawa natin is true by the power of the Holy Spirit. Para walang credit tayo. Ang credit, lahat kay Lord. Kaya sabi, Lord, hindi po ako makakatayo dito kundi sa iyong biyaya. Hindi po ako makakapagsalita kundi sa iyong biyaya, Panginoon. So, only by your grace, Lord, na ako ay nandito. Yun lang. At nag-e-effort ka, pero in your own flesh, ay walang ano yan, walang reward, no, sa Panginoon. Walang point sa Panginoon. But this will be answered, no, later on sa harap ng Panginoon. Siya lang ang nakakaalam nun. We cannot judge. And, of course, sa sarili natin, we know ourselves. So the Bible also speaks. Sabi niya sa Matthew 12, sabi roon, but I tell you that on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. So, alam niyo ba, pati ang bawat salita natin, sabi nga rito, careless words we speak, it may mean loss of rewards or gain of rewards. So, depende sa ating mga careless thoughts, careless words, at maging ating mga careless whisper. No? Kasali yung whisper, di ba? Kasi normally, bulong-bulong tayo. No? So, the reward of the believer of the good he has done, no? The symbol of, kung ginagawa niya yung bagay na yon, the foundation of gold, silver, and precious stones. Ito ay i-evaluate din ng Panginoon. Yun ang, it will stand the test of fire. Yung mga work na yan. So, ang Lord lang ang nakakaalam nun. So, of course, parang ang negative aspect din ng Bema, merong parang malulungkot ka, syempre. Diba? Kasi loss eh. Yung pagdating mo sa harap ng Panginoon, lahat ng gawa mo, halimbawa, nasunog. Tapos yung iba, syempre, makakatanggap ng reward. Parang sabi nga rito, nakakalungkot. Loss of reward. Sino hindi malulungkot doon, di ba? Pero, yung event of the moment, yun ang makaka-overcome ng sadness na yun. No? Yung joy, di ba? Kasi parang parang graduation. Di ba, minsan nalulungkot ka, hindi ako nag-strive, di ba? Hindi ako nag-aral mabuti, sayang. Hindi ako nagsikap talaga mag-aral. Sana nandun ako, meron din akong reward. Pero yung joy ng the moment, di ba? Na ikaw ay nandoon, kasama kang gagraduate. At lahat ay masaya. At kahit wala kang reward, at least nandun ka, gumraduate ka. Di ba? Kaya masaya-masaya kayo na hinahagis niya na lahat kayo. Yung tawag dito. Toga. Toga ba yun? Yun hindi. Ay, yung cup. Hindi pala yung toga. Yung cup, di ba? So, makaka-overcome ng sadness na yun, joy of the moment. Yung emotion mo na, lalo na rito, nasa harap ka na ng Panginoon, you are saved, although, nalungkot ka. Kasi, yung mga crowns, pinaliwanag nga ni Pastor Francis, di ba? Yung mga crowns na ibibigay niya, crowns of righteousness, kaya anong crown yun, crown of glory. Kasi yun, binigay sa'yo, and then later on, yun ay iaalay mo sa paanan ng Panginoon. No?
Siyempre, nakakalungkot yun na ikaw wala kang maiaalay sa paanan ng Panginoon. Pero at least, sabi nga, because of the joy of the moment, ay na-overcome nito yung sadness na ikaw ay kasama ng Panginoon, makakasama na niya magpasawalang hanggan. Because joy will indeed be the predominant emotions of the moment with the Lord. But I suspect that when our works are made manifest at the tribunal and some grief will be mixed with the joy, and we shall know shame as we suffer loss. But we shall rejoice also as we realize that the rewards given will be another example of the grace of the Lord Jesus Christ. At best, we are unprofitable servant. So, yun lang naman yun. At least, andun ka. No? Pero, gawin natin motivation itong bagay na ito na sasabi ng Panginoon na ang basis lang naman ng reward na ibibigay niya is our faithfulness and our motives why we are doing those things na sinasabi nating para sa Panginoon. Ba't ka umati ng Bible study? Di ba? Dadayo ka pa sa malayong lugar, no? Pag malayo na yung lugar, ay, dito lang ako sa bahay. Layo naman niya, init-init pa. Pahinga na lang ako, di ba? So, ba't ka atin ng prayer meeting, no? Dahil gusto mo na makisama, makihalubilo, o sumama sa pananalangin, no? Para sa iglesia, sa kapatiran, no? Pero sabi nga, pag nagtawag ng bowling, dami napunta, na. Ilan laro tayo? 5, no? Pero pag prayer meeting ang tatawagin, o konti, di ba? Normal yun eh. Pero pag handaan, normal yung gano'n eh. Pero pag handaan, so nauna pa yung iba sa maglilibre, di ba? So normal yun. Pero kung titignan natin, hindi gusto ng Lord yan, di ba? So wala man akong pinapatamaan, pero yun lang ang takbo ng buhay talaga. So kahit saan panig ng mundo, sa Pilipinas, o dito, sa Amerika, no? Sa Europe, ganoon din eh. No? But, ito sinasabi sa atin ng Panginoon, may inihahanda akong reward doon sa mga tunay na naglilingkod sa akin, nagmamahal sa akin, at sila ay tapat doon sa ipinagkatiwala ko sa kanila. All of us have been given by God some talents, some gifts, di ba? Some abilities. At ang gusto ng Panginoon, ito ay gamitin natin sa kanyang iglesia para makatulong sa kanyang iglesia at para sa kanyang kapurihan at karangalan. At sabi nga ng 1 Corinthians 15:58, ano sabi ron? Therefore, ano yan? Abound, ba? Always abound in the work of the Lord, for your labor will not be in vain in the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mensaheng ito, God, na hindi man kami, can we just all stand and let's just, hallelujah. So, ang judgment seat ng Lord, it is compared, no, to a commencement ceremony.
Siyempre sa graduation, there is some measure of disappointment and remorse that we did not do well, we did not do better. However, it is such an event. The overwhelming emotion is joy, not remorse. All the graduates leave the auditorium not weeping, but they will leave the auditorium joyfully. And just like in the presence of God. Although we do not work for our salvation, it is a free gift from God. We have already received our salvation, but God is giving us this motivation that He is reserving rewards and awards for those who truly love Him, serve Him faithfully, and with right motivation. Yes, Lord, Panginoon, patuloy po namin sa iyong pinagkakatiwala ang aming mga sarili. Okay. Lord, we can only serve you, Lord, by your grace, O God, because it is you, Lord, that supplies the strength, Lord, the ability, O God. We cannot do it on our own, O Lord. We cannot follow you on our own flesh, O God. But we can follow you through the power of the Holy Spirit na binibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, we just dedicate our lives to you, God. That we are here, Lord. Nakikita mo ang laman ng aming puso at isipan. Why we are here this morning, O God. And Lord, ang gusto mo lang pong motivation, Lord, why we are here this morning, ay yung dahil mahal ka namin, Panginoon. Dahil mahal namin ang iyong iglesia, O Lord, at mahal namin ang mga kapatiran, Panginoon. At kaya kami nandito, O Lord, ang aming motivation, O God, ang aming motive, ang aming purpose, O Lord, ay makakontribute, Lord, sa ikalalago na iyong iglesia, na iyong gawain dito sa lugar na ito, Panginoon. In whatever capacity, O God, na ipinagkatiwala mo sa amin. And you said in your word that the stewards is required to be faithful, O God. Lord, nagmihingi kami ng tawad sa mga oras na ito that most of the time, O God, we are unfaithful, O Lord. Maraming mga pagkakataon, O Lord, na hindi namin gagampanan ng mga bagay na nais mong gampanan namin, Panginoon. At kami po ay natatalo, Lord, ng mga bagay na nangyayari sa aming buhay, O Lord. Subalit, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, hinihingi namin ng iyong kalakasan, O God. Continue to supply us with your strength, O Lord. Because our joy, O Lord, that your strength, Lord, is our joy, Panginoon. The joy of the Lord is our strength, O God. Lord, continue to give us that joy in our heart in serving you, O Lord, in whatever capacity that you have entrusted to us, O God. Even, Lord, in our Bible studies, O Lord, even in the prayer meetings, Panginoon, even in the seminars, O Lord, and mga activities sa iyong iglesia, Panginoon, na makakatulong hindi lamang sa paglago namin sa aming spiritual na buhay, kundi makakatulong, O Lord, para po lalong lumago ang iyong gawain dito sa lugar na ito, Panginoon. Even in giving sharing our finances, O Lord, sharing our time, O Lord, and sharing our talents and our ability and the gifts, Lord, especially the spiritual gift that you have entrusted to us, O Lord, that we may use it for your glory, Lord, that for your honor only, O Lord. Hallelujah, Jesus. And thank you, Lord, that bibigyan mo kami ng ganitong opportunity, Panginoon, na it is only by your grace, O Lord, na ito po'y maghagampanan namin, O God. At salamat po, O God. We are grateful. We will be forever grateful, O Lord, na binibigyan mo kami ng opportunity, Lord, to serve you, O God. To serve you, Lord. To love you, O God. And to be used by you in whatever capacity, Panginoon. Hindi ka tumitingin, O Lord, sa liit ng ministry o sa laki ng ministry, Panginoon. But you are looking in our hearts, O Lord. Nakikita mo ang laman ng aming puso, ang aming isipan, Panginoon. At nawa, O Lord, may we continue, Lord, to serve you with pure heart, O Lord. With pure motives, O Lord. With no reservation, Panginoon. That we will be all out for you, O Lord Jesus. Because you deserve, Lord,
You deserve it, Lord. You deserve all the glory. You are worthy to be praised, Lord. Your name is worthy to be worshipped, O Lord. You are worthy to be served, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your patience in each and every one of us, O Lord. At patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming pinagtsatsagaan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. And Lord, sa mga oras na ito, let your Holy Spirit, Lord, consume us, O God. Let your Holy Spirit fill us, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Yes, Lord, we just give you, Lord. We just give you all the glory, the honor, and all the praises in Jesus' name. Amen.